Magandang umaga mga kapatid. Sige po ay naanyahan ko po ang lahat na tumayo. Amen. Tunay nga na ang umagang ito ay kay ganda dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan, panibagong araw para sama-sama na magpuri sa Kanya. Kaya ibigay po natin yung the best na mapuri sa ating Diyos na nag-iisa. Hallelujah! Amen! Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyo may papantay. Minsan pa, sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Sa taas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at gumabay, wala sa iyo may papantay. Tunay nga, O Diyos, na walang maipapantay sa iyo. Ika'y walang katulad, O Diyos. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala
sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay.
lang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papanay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. So God, tunay nga Panginoon na wala kang katulad. Ang kadakilaan mo, ang kaluwalhatian mo, ang kabutihan mo sa aming buhay, walang katulad. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kung gaano ka katapat noon, ay ganun ka katapat sa amin ngayon. At patuloy nga po kami aawit sa inyo habang kami may hininga, O God. Pagkat wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad. Patuloy ka naming pupurihin sa mga oras na ito. O lamang ang tunay na Diyos na patuloy naming sasambahin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa pupurihin ka, O Diyos.
nating purihin ang ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo, Diyos, ikaw lamang ang tunay na Diyos. Patuloy naming isisigaw, Panginoon, na ikaw lamang ang nag-iisa, ang tunay na Diyos, Panginoon, na aming sinasamba. Ikaw lamang, O Diyos, ang walang katulad at hindi nagbabago. Patuloy ka naming pupurihin, Lord Diyos, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang nag-iisa at walang katulad, sa pangalan ni Jesus. Amen.
ng ating Panginoong Hesukristo. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon sa umagang ito? Praise the Lord. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father who art in heaven, Father, we hallowed your name. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos, na binigyan mo muli kami, O Diyos, ng sama-samang pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa oras po na ito, Panginoon, na kami ay makikinig ng iyong mga salita, dalangin po namin, O Diyos, na turuan niyo po kami na makinig. Mangusap ka po, Panginoon, sa puso at isip ng bawat isa na sa oras po na ito ay maaabot, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, we entrust everything unto you, Lord. Lalong-lalo na po, Panginoon, the preaching of your word this morning. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. So, hindi po yan yung ating topic, faith, kundi yung refiner's fire. Ano po? Yan po yung topic po natin ngayong umaga. At ito po ay ating makikita po, mababasa sa huling bahagi ng lumang tipan. Ano po? Malakay is the last book of the Old Testament. Ano po? So buksan po natin yung ating Biblia sa Malakay chapter 3, beginning from verse 1 hanggang 4. Ano po? So, pwede ko bang hilingin na basahin ko po yung unang verse at kayo yung susunod na verse. Ano po? Salitan po tayo. Praise the Lord. At hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay tumayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Malakay chapter 3 verse 1 to 2. Hinihim ko rin po yung mga online po. Sa online po namin na kayo din po ay samahan kami sa pagbabasa. Look, I am sending my messenger, and he will prepare the way before me. Then the Lord you are sending will suddenly come to his temple, the messenger of the covenant, whom you look for so eagerly, is surely coming, says the Lord of heaven's armies. Verse 2. Verse 3, he will sit like a refiner of silver, burning away the dross. He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer acceptable sacrifices to the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa umagang ito. Salamat po at tayo po ay makakaupo. Praise the Lord. So according to the scripture, the prophet Malachi prophesied Jesus will come not only as a Savior, but also as a refiner's fire. Ano po? Yun po yung mababasa po natin doon sa propesya po ni Malakay. And praise the Lord, after 400 years of silent years and 2,000 years to our present time, yung propesya po ni Malakay was fulfilled. And Jesus Christ, our Savior and Lord, came. Amen po. Are you not glad? And isn't it worthy for a shout out? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi po ba? Yan. Pag nanonood po tayo ng TV, makikita po natin kapag nakumpisa po yung MC, ano po, yung mga tao excited, di po ba? Talagang wala pa nang masyadong sinasabi yung MC, talagang sumisigaw na sila. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, it's up for us if we are
excited or not. Ang importante po, yung puso po natin ay nagagalak. Amen po. Kasi doon po nakatingin ang ating Diyos. First, I will talk about the messenger the Lord sent, who will prepare the way before me. That is mentioned in verse 1. Ano po? Nakita po natin sa verse 1, sabi po niya, na-mention po yung messenger doon po. And there is no doubt that the prophet Malachi was referring to John the Baptist, as also mentioned by prophet Isaiah. At yan ay makikita po natin sa Matthew chapter 3, verses 1 to 3. And sabi po niya doon, in those days, John the Baptist came to Judean wilderness and began preaching. His message was, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. The prophet Isaiah was speaking about John when he said, he is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for Him. At ito din po yung mababasa natin sa Isaiah, chapter 40, verse 3. Sabi po niya doon, listen, it's the voice of someone shouting, clear the way to the wilderness for the Lord, make a straight highway through the wasteland for our God. So yan po yung makikita po natin na sinabi po sa Matthew at maging po sa Isaiah. So how many years is the gap between Malachi and Matthew? Ilang years po yung gap noon? 400 years po. 400 years po. Imagine that gap. The Old Testament authors already mentioned about John the Baptist 400 years before it happened. And that is amazing. Napaka-amazing po yan. Ano ang mensahe sa atin nung nakaraang linggo? Faith matters. Di po ba nakalimutan na yata natin kaagad Faith matters po, sabi po niya doon. So I hope yung account po ni John the Baptist will also strengthen our faith to persevere like Abel, Enoch, and Noah. Po? Because that 400 years is called silent years. Yung 400 years po na yon, ito po ay sinasabi sa Biblia na silent years po. Roughly 400-year gap between the final events recorded in the Old Testament and the coming of John the Baptist and our Savior and Lord Jesus in the New Testament. So during that span, there were no dealings. Walang dealings po ang Diyos sa tao. There are no prophetic writings. There were no revelation from God. Bagang hindi nagparamdam ang Diyos sa tao. Maaring nangamatay na nga yung mga karamihan sa mga taong nabuhay nung panahon ni Malachi. Di po ba? Bago na-fulfill yung pagdating ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa tagal na ito, ang dahilan kung bakit yung sa panahon pa lang ni Prophet Malachi, may mga pagtatanong at pagdududa na sa hanay ng mga Israelita tungkol sa pangako ng Diyos sa kanila. Na mababasa po natin yan sa verse 17 ng chapter 2 ng Malachi din. Anong sabi niya doon sa chapter 2 ng verse 17 ng Malachi? Sabi po niya diyan, sawang-sawa na si Yahweh sa inyong mga sinasabi. Subalit, itinatanong pa ninyo, bakit siya nagsasawa? Sinasabi ninyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan at nalulugod siya sa kanila. Itinatanong din ninyo, nasaan ang Diyos na makatarungan? Bakit kaya ganito ang tanong nila? Bakit ganito ang tanong ng mga Israelita? Because for many years, Jews were enslaved by many foreign pagan nations. From the Persian Empire to the Roman Empire, sabi ng mga scholars, sabi ng Bible, 6 empires. Yan? At least 6 po ng empires ang sumakop po sa mga Israelita. Kaya ganun na lamang, doon pa lamang sa Malachi, makikita natin yung nawawalan na sila ng pag-asa.
na darating pa yung kanilang Misaya. Kaya ganito na lang ang tanong nila, nasaan ang Diyos na makatarungan? These people chosen by God are becoming so impatient that they murmur and complain. Nag-i-start na silang mag-murmur at mag-complain. How about us? Are we also becoming impatient because of the long wait of the rapture or the second coming of our Lord Jesus Christ? O nawawalan na ba rin tayo ng tiwala sa Diyos dahil hindi nasasagot ang ating mga panalangin? O dahil nakakaranas tayo ng hindi makatarungang pagtrato sa atin dahil hindi na ibibigay ng gobyerno ang mga inaasahan natin na pagbabago at serbisyo? Diba? Again, remember what was preached last Sunday, faith matters. Sabi po niya doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." At kung naka-attend po tayo ng midweek service natin po, napapanahon din po yung mensahe sa atin. Yung paalala sa atin na kailangan po tayong magbaon ng maraming langis para hindi po aandap-andap yung ating lampara habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Because I tell you, God is faithful and true to His words and promises as spoken by Prophet Malakay. Anong sabi po niya doon? "The messenger of the covenant whom you look eagerly is surely coming." And 400 years after, He came. Now, let us proceed to other verses in our scripture text. Malakay said in verse 2. Sabi po niya doon sa verse 2, "But who will be able to endure it when He comes? Who will be able to stand and face Him when He appears? For He will be like a blazing fire that refines metal, or like a strong soap that bleaches clothes. He will sit as a refiner of silver, burning away the dross. He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer an acceptable sacrifices to the Lord." Una, Malakay said, who will be able to stand and face Him when He appears? Sino ang makakatayo at may key na harapin ang Panginoong Hesus pagdating niya? Yun ang tanong ni Malakay. At first, alam po natin yung history ng ating Panginoong Hesukristo. Pag nabasa na po natin ang Ebanghelyo, first, Jesus appeared as nobody. Di po ba? He appeared as nobody because He was born in a manger to Joseph and Mary. And who is Joseph and Mary? Known to many. Diba? They are just ordinary people. That is the reason why the Jews did not recognize the coming of our Lord Jesus Christ. And even until today, hanggang ngayon, they fail to acknowledge Him as their Messiah. Marami pa rin, pag pumunta tayo sa Israel, marami pa rin sa kanila ang hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Messiah. And at 12 years old, He grew in wisdom. Sabi po ni Dr. Lucas, At 12 years old, He grew in wisdom and stature. Sa Lucas chapter 2, verse 47, mababasa po natin yan. Wala po dyan. Ito yung account na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay naiwan po ni Mary at ni Joseph doon po sa templo. At nung hinanap po siya, natagpuan siya doon na nakikipag-usap sa mga teachers. At makita natin, sabi po ni Luke, sabi niya, hindi po nila makayanan. They were amazed of His understanding. And even yung answers po niya kung paano po siya sumagot. Kaya,
tinatanong nila, saan ka nang galing yung kanyang kahunungan? Dahil nga kilala nila si Joseph at saka si Mary, ordinary lang sila, karpentero lang si Joseph eh. Then in Matthew, the former tax collector who became one of Jesus' early disciples said that Satan, whom the Bible referred to as the prince of this world, the god of this age, nag-failed po siya. Hindi po siya naka-stand, cannot stand against Jesus in the wilderness. When he tried to tempt our Lord Jesus Christ, wala pong nagawa si Satan. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4, verse 11, 1 to 11. Mark chapter 1, verse 12 to 13. Luke chapter 4, verse 1 to 13. And John recorded that when Jesus entered Jerusalem, nung pumasok po ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa Jerusalem, at pinagtatapon niya yung mga nakita niya doon na ginawa ng marketplace yung templo, no one was able to stop him. Wala pong nakakaya na pigilan po siya, though they question his authority. Makikita po natin yan sa John chapter 2 verses 13 to 18. So ano to yung mga binabanggit ko na ito? Ito yung mga sinabi po ni Malakay na pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, who will be able to stand against Him? Even Mark says, anong sabi ni Mark? Even the evil spirit cannot stand against Him. In Mark chapter 1, verse 23 to 26, among others, makikita natin dito, that even evil spirit cannot stand against our Lord Jesus. And again, Matthew wrote that even the wind subjected to Him, di ba? When He calmed the storm. When He walked through the waters, yung nature nagsasubject po sa ating Panginoong Jesucristo. And when the religious leaders tried to hurt, persecute, and kill our Lord Jesus Christ, they never prosper in doing so. Pontius Pilate found no reason to convict Him. Kahit po si Pontius Pilate na makapangyarihan that time, found no reason to convict Him. Hindi niya kayang harapin ang ating Panginoong Jesucristo. All His life on earth, no one was able to take His life. He gave up His life on the cross instead for us to live. Because for that reason He came. Amen po. So what Prophet Malakay said was very true. Kung ano po yung sinabi ni Malakay 400 years after is very true. Who will be able to endure it when He comes? Who will be able to stand and face Him when He appeared? Brothers and sisters, and those who are listening this message today in their homes, Jesus is the Lord. Amen. Jesus is the Lord who became flesh to offer His life on the cross because He loves you and me dearly. And He rose from the dead on the third day to seal His promise. Dahil ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po natin sayangin ang pagkakataong ito na tanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at gawing Panginoon ng ating buhay. So I challenge you now, not tomorrow, to receive Him before He comes. Dahil pag dumating muli ang ating Panginoong Jesucristo, He will not come as a Savior. He will come as a Judge. Kailangan po natin maging handa palagi. And after you made that decision, you need to intentionally read His Word para malaman po natin yung kalooban po niya sa atin. Pangalawa, Malakay prophesied that when Jesus come, He will be like a blazing fire. Sabi po niya dyan,
He will be like a blazing fire that refines metal, or like a strong soap that bleaches clothes. He will sit as a refiner of silver, burning away the dross. He will purify the Levites, refining them like gold and silver, so that they may once again offer acceptable sacrifice to the Lord. Sin and Satan will not easily give up on humanity. Alam po natin yan. Yes, Jesus overcome them both. Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, na-overcome na po niya ang lahat. An Apostle Paul said in Romans chapter 7 verse 25, ano pong sabi ni Paul sa Romans 7:25, nung sinabi niya, kahabag-habag ang aking kalalagayan, but thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. But Satan knew that until we are in this corruptible body, habang nandito po tayo sa katawang ito, corruptible body, pwede po tayong gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. Else, hindi na po siya mag-i-effort na tuksoin tayo. Bakit pa siya mag-i-effort na tuksoin tayo? Ano ang mapapala niya kung alam niyang forever ligtas na tayo? Matalino si Satan. Pero dapat mas matalino tayo, mga kapatid. Amen po. Because we are in Christ. And we have the mind of Christ. Gusto kong pakinggan ninyo ito ng mabuti. Because I have experienced it. The enemy will cause us to think we have committed sin that Jesus cannot cleanse. That leads to anxiety and depression. And worse is mental illness. In fact, because of sin, we all have abnormalities. That is why we need the Lord. Always. People need the Lord. Do not believe him. Satan is a father of lies. Kapag dumating po yung punto, yung pagkakataon, na gano'n ang gawin po ng kaaway sa inyo, huwag kayong maniniwala. Because he is a father of lies. Anong sabi po niya, 1 John chapter 1 verse 9, sabi po niya, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. And if pag ito'y dumating po sa inyo, right away, pray to the Lord. As Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi po niya dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pangako po sa atin yan ng Diyos. 400 years before Malachi already prophesied that the precious blood of Jesus is powerful, like a blazing fire to cleanse us from all our sins, and is like a strong soap that washes away our sins. Alam niyo po, when King David committed a sin, which he thought it might cost him his salvation, and afraid that the presence of the Holy Spirit will be taken from him. Diba sa Psalms chapter 51, mababasa natin doon. Dumating sa punto na natakot din si King David. That he thought mawawala yung kanyang kaligtasan. Nakagaya po ng nangyari kay Saul, na umalis po yung banal na espiritu, yung presensya ng Diyos sa kanya. Dumating po siya sa punto na doon. Pero anong ginawa ni King David? Sabi niya sa Psalms chapter 51, verse 7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Yung hyssop po is a kind of plant, a herb, that Jewish people use as an effective cleansing agent. But here, dito po, King David is referring to the shed
blood of Jesus on the cross. Hindi pa nangyayari yung pag-aalay ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita na natin. Sinasabi na sa atin ni King David na ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan na lilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. At sabi niya, He will clean us and wash us whiter than snow. When we sincerely ask God to forgive us, He takes our sins and washes them white as snow. Hindi po yung snow po na ngayon, yung snow po na maaaring makakita na kayo ng snow ngayon na maitim na because of pollution. But during that time na sinasabi ni King David ito, yung snow po pure na pure. Wala pa pong, hindi tinted po siya, untinted, untouched yung snow. So ganun po kaputi paglinisin po tayo ng ating Panginoon. Walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. His blood cleanse and purify all our sins, past and present, and a provision for our future sins. At ang sabi po niya doon, He will remember our sins no more. Kaya kung dumadaan ka man ngayon sa kahirapan at pagsubok, na parang hindi mo na kaya at gusto mo nang sumuko, it is because Jesus is refining you to be worthy and holy in God's sight. Because it is the only way we can see Him face to face. And if we want the best from God, dapat handa at willing tayong dumaan sa apoy ng pagtutuwid ng banal na Espiritu, gamit ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Kagaya po ng ginawa niya sa mga Levita, para po muli silang makapag-alay ng katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. When His disciples came to Jesus to ask Him what will be the signs of His coming and the end of the world, Jesus replied, sabi po niya doon, "Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Also, Apostle Paul warned us, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth." Kung hindi po tayo dadalisayin ng Panginoon, if we are not to be refined by the Lord, we cannot face the challenge of this present time. Hindi natin kayang harapin po yung mga challenges ng ating kapanahunan, na kung saan po nagkalat ang mga maraming bulaang propeta at tagapagturo. Punta kayo sa Facebook. Sari-saring mga katuruan ang mapapanood po natin yan. Na kung saan po, makikita po natin maging po yung hamon ng buhay na araw-araw po natin na nararanasan at hinaharap. Hindi po natin kaya pong harapin ang mga ito kapag hindi po tayo dalisayin ng salita ng Panginoon. If we are not to be refined like silver and gold, we cannot stand the coming judgment of God that Malachi saw coming in chapter 4, verse 1. Sabi po ni Malachi sa chapter 4, verse 1, sabi niya, "The coming day of judgment by God is coming like a burning furnace. The arrogant and the wicked will be burned up like straw. They will be consumed, roots, branches, and all."
pansinin po natin, dalawang bagay ang binanggit dyan ni Propeta Malakias na masusunog. Sa ano yun? The arrogant and the wicked. Thank God, we now belong to Christ, redeemed by His blood. Therefore, we are no longer in the category of being wicked. But being arrogant, believers and unbelievers alike, at some point, there is still arrogance in us. Kaya doon po tayo sa arrogant, gusto ko doon tayo sa arrogant mag-focus. Ano po? Ano po ang arrogant? Arrogant people talks about their accomplishment. Sabi po niya dyan. Or how great they are. They believe we are better than others because of our intelligence, looks, or social status. Ano po? And we cannot deny that all of us have that inclination and thoughts in mind. Kaya nga, tinuruan tayo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Anong sabi po niya sa taga-Pilipos? Sabi niya, ito po yung synonym po ng arrogant. Ano po? Nilagyan ko lang po dyan. Pride, self-centeredness, egotism among others. Anong sabi po niya doon sa Philippians chapter 2 verse 3? Ang mga mananampalataya po ang kausap po ni Apostol Pablo diyan. Ang sabi po niya diyan, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Hindi natin po may kakaila na yung pagiging arrogante, meron pa rin tayo niyan. Kumikilos pa rin po sa atin yung pagiging arrogante. Kaya sabi ko na, wag na tayo doon sa wickedness. Doon na lang tayo sa pagiging arrogante. Ang mga ito po, yung nais po na dalisayin po ng Panginoon sa atin. At habang inaalis po yan ng Panginoon sa atin, masakit. Dahil para tayong pinapadaan sa apoy. Kaya nga, refiner's fire. Pinapadaan tayo sa apoy. Kapag pinapadalisay yung ginto, pinapadaan po siya sa apoy. Para po maalis yung mga dumi at maging purong ginto siya. So ganun din po tayo. Because pagdating po natin sa Kanya, Jesus will present us, His bride, without spot or wrinkles. Pure. Kaya hindi po tayo pwedeng humarap sa Kanya kapag hindi po tayo ma-refine. Amen po. That is why, kapag nire-refine po tayo ng Panginoon, kailangan maging masaya tayo. Para din tayong yung discipline, dinidiscipline. Dahil anong sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12 tungkol sa salita ng Panginoon? Sabi po niya diyan, hindi ko nalagay. Hebrew 4:12, ano po? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibutuhan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ganun po kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay dinalisay po ng salita ng Panginoon, talagang masakit. Kaya kung nasasaktan ka man ngayon kapatid dahil sa mga salitang naririnig po natin, do not worry. Why? Because Jesus loves you. And God is refining us from our arrogance through the Holy Spirit by His words, so that we will not be consumed like roots, branches, and all. Diba? Yun yung nabasa po natin doon sa sinabi po ni Malakay. God is refining us that we cannot, so that we can learn to fear God's name at all times. Sabi po niyan, hindi lang pag nasisirmonan tayo o may nangyayari, saka tayo natatakot sa Diyos. Dahil po, sa totoo lang po,
Sa kawalan ng takot, ang kawalan ng takot sa Diyos ang naghahari po sa buhay ng tao. At hindi po posibleng kasama tayo doon. And Malachi said in chapter 4 verse 2, sabi niya, "But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and you will go free, leaping with joy like calves let out to pasture." Are you undergoing trials? Yes. Di po ba? Lahat po tayo ay nakakaranas po ng pagsubok. Pero ang sabi ni James, consider it an opportunity for great joy. Sabi niya, ito ay opportunity po para makanasan po natin yung mas higit na kagalakan. The Holy Spirit uses trials to refine us to be like Jesus. It's in trial that we continue to be like Jesus. We must learn to endure trial, not avoiding nor thinking that trial will stop. No, because the moment trial stops, we stop experiencing to be more like Jesus. Every season, there is an opportunity for us to be thankful and grateful to God. Kaya don't focus on what is going on. Ano po? Huwag po tayo mag-focus kung ano po yung mga nangyayari po sa atin. Focus on how God works in every season of our lives. And in conclusion po, we are in the process of refinement because it is the only way we can offer a sacrifice of praise acceptable to God. Ano po? Ito lamang po yung paraan para makapag-offer po tayo ng kalulugod-lugod na alay sa Panginoon. And God wants us to be light and salt of the world. Ano? Kasi pag maraming gusto ng Panginoon na maging light tayo, kaya sabi niya doon sa Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi niya diyan, "In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Amen po. Because yung dahilan kung bakit po na tayo nandito is for us to glorify God. At kapag hindi po tayo naging light and salt, hindi po natin mag-glorify ang Diyos sa buhay po natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon at pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay yumuko. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras po na ito na muli, O Diyos, pinakita mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, yung kahalagaan, Panginoon, ng iyong mga salita. Kad na kailangan po naming maturuan, kailangan po namin mapakinggan, Panginoon, ang katotohanan na nagmumula sa iyong mga salita. Dahil ito lamang po ang paraan, O Diyos, para makakilos ang banal na Espiritu, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin sa oras po nito. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samudalangin. Amen at Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.